ang kanyang kasaysayan at mga lugar na napangyarihan nito. Ang lugar na ito ang naging saksi sa mga makabuluhang pangyayari at hindi makakalimutang kabayanihan ng mga tao sa panahong iyon. Dito sa Pilipinas, maraming lugar ang makasaysayan na dinarayo hindi lamang ng mga Pilipino kundi pati na rin ng mga dayuhan. Magandang araw, ako si Maria Francesca Elijah Salas. 7 taong gulang. Bilang isang mag-aaral, nararapat na matutunan at magkaroon tayo ng sapat na kaalaman sa kung ano ang mga nangyari noong unang panahon. Halina't samahan niyo ako upang libutin at alamin ang kasaysayan ng isa sa pinakamakasaysayan lugar sa Pilipinas. Marahil isa sa mga mahalagang lugar dito sa Pilipinas ay ang Intramuros, ang pinakaluma at pinakamatandang distrito at orihinal na syudad sa Maynila na matatagpuan sa bahaging timog ng Ilog Pasig. Kilala ito sa bansag na The Walled City dahil nagmula ito sa salitang Kastila na intra na ibig sabihin ay loob at muros ng nangangahulugang pader. Sa madaling salita, ang Intramuros ay ang bayan na napapaligiran ng mga pader. Ang Intramuros ay makasaysayang lugar dahil dito unang ipinatayo ang kauna-unahang syudad sa Luzon. Ang mga Kastila, lalo na ang mga Peninsulares ay sa Intramuros namumuhay at naghahanap buhay. Samantalang sa labas nito ay namamayani ang mga katutubo na halos sa karamihan ay mahihirap. Samantala, ang mga incheck na karamihan ay mayayaman. Ang namamayani dahil hawak nila ang pangangalakal. Dumaan ang taon, ang bilang nila ay dumami hanggang naging banta sila sa pamamahala ng mga Kastila. Ngunit bago pa dumating ang mga Kastila, ito ay bahagi ng kaharian ng Maynila na pinamumunuan ng mga katutubong Pilipino tulad ng Datu, Raha at Sultan. Naging bahagi din ito ng Imperyong Mahapahit noong ika-14 na siglo. Maganda ang lokasyon nito para sa mga ngalakal na Tsino at iba pang karatig bansa dahil nasa bungad ito ng Ilog Pasig at Manila Bay para makipagkalakalan. Noong 1570, pumunta ang mga Kastila sa Maynila nang mabalitaan nila na masagana ang lugar nito, na nooy pinamahalaan ng mga Raha kung kaya't nagkaroon ng digmaan dahil sa alitan sa pagkontrol ng lupa sa pagitan ng mga Pilipino at Kastila para maipagtanggol ang bayan ng Maynila. Matapos ng pakikipaglaban ng ilang buwan, nagapi ang mga katutubo at nakipagkasundo ang mga Kastila sa tribo ni Raha Sulaiman, Raha Lacandula at Raha Matanda na kung saan ay binigay ang Maynila sa kamay ng Kastila. Ipinatayo ang mga pader sa Maynila upang maproteksyonan ang lungsod na nahaharap sa panganib ng kalamidad na dala ng kalikasan at ng tao at maging mga mananalakay sa labas. Sinalakay ang lungsod ng mga piratang incheck. Nasira at nawasak ang lungsod kung kaya't ginawa ang pagpapatayo ng mga pader. Kaya noong Hunyo 24, 1571, opisyal na naging lungsod ang Maynila. Doon naging sentro ang politika, militar at relihiyon ang Intramuros. Ang Intramuros ay naging saksi na rin sa kasaysayan ng Pilipinas. Ilan sa mga lugar tulad ng Fort Santiago, Palacio del Gobernador at iba't ibang simbahan sa loob nito. Rizal Park naman o kilala bilang Luneta Park, makikita dito ang monumento ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal at ito ang tinuturing na sentro ng atraksyon. Dito ngayon sa aking kinatatayan ay ating makikita ang eksaktong lugar kung saan binaril at pinatay si Dr. Jose Rizal na sinasabing may mga Pilipinong napag-utusan na siya ay barilin.
Ating makikita na nasa likod ng mga Pilipino ang mga Kastila na nakabantay. Na tila pag hindi binaril ng mga Pilipino, ang mga Kastila ang babaril sa mga Pilipino. Ngayon, dito sa aking kinatatayuan sa pamamagitan ng firing squad, namatay si Dr. Jose Rizal noong Disyembre 30, 1896. Iyan ay ilan lamang sa mga impormasyon patungkol sa kasaysayan ng Intramuros at Rizal Park. At bilang pagtatapos, karangalan para sa akin na makita ang mga lugar na makasaysayan dito sa Pilipinas. Nakadaragdag ito sa akin ng pagka-Pilipino at mas nararamdaman ko na bahagi ako ng isang nasyon gaya ng Pilipinas. Saludo ako sa mga bayani na nagbuwis at nag-alay ng kanilang buhay para sa ating kalayaan. Walang takot nilang hinarap ang lakas ng puwersa ng mga dayuhang mananakop upang magkaroon lang tayo ng kasarilang bilang isang bansa. Nawa sa videong ito ay nakapagbahagi ako ng konting kaalaman para sa inyo.